Dahil ang gusto namin, dalisay. Pero pag ikaw attracted ka sa isang tao, wala ka nang pakialam usually. It's not because she feels validated. She feels fucking safe. And that's how the dynamic works, di ba? Mas attracted ang mga babae sa mga lalaki na dominante, may leadership. So parang sinasabi mo, ang lalaking nasa 20s and up are predator. If you are 19 years old below, let me be a kuya and talk to you. If someone significantly older going after you, like romantically or trying to hang out with you, please know that that person could be a red flag. Because the fact that they're trying to hang out with you or even pursue you romantically, ibig sabihin nun, wala silang makuhang kaibigan at romantic partner sa edaran nila. Okay, hindi ko alam kung paano niya naisip yon, pero pwedeng may point siya kasi pinag-iingat niya yung mga kababaihan sa mga lalaking predator. Pero tandaan nyo, may dynamic. May dynamic tayong tinatawag na ang babae at lalaki attracted sa pagkakaiba. Okay? Ang mga babae usually preferred yung mga yung mga matatandang lalaki or mas may edad sa kanila or mas matanda sa kanila. Kasi nga, ang babae looking for a leader in a relationship. Gusto nila ng dominante, gusto nila ng superior, kaya mas preferred nila yung mga matatandang lalaki or yung mas matanda sa kanila. Kaya hindi mo maiiwasan yon. You cannot be forced attraction, but you can bypass attraction. Ano ibig sabihin doon? May pwede kang gawin para sa sarili mo para mas magmukhang attractive ka. Gets? So marami kang bagay na pwedeng gawin para i-improve yung sarili mo, hindi lang sa looks mo, kundi pati financially. And at the same time, pati yung mentality mo. Okay? The way you talk, the way you move, the way how you carry yourself, it shows your attractiveness. Gets? So, sa sinasabi niya na pwedeng yung mga ganung lalaki walang mahanap na kaibigan or walang mahanap na partner romantically. Well, pwede naman. Pero like I said, hindi mo mapoforce ang isang tao na maging attractive sa kaedad niya or pwedeng hindi sa 19 years old. Walang pwedeng makapagdikta na dapat hindi ka attracted sa 19 years old or hindi ka dapat ma-attract sa isang 19 years old kung ikaw ay nasa 20s na. Magagalit sa'yo si Big Soto niyan. At magagalit sa'yo yung mga ibang congressman na may side chick. Oh, di ba? At magagalit sa'yo yung mga babae na preferred nila yung mga older guy. Tandaan mo, ang mga older guy, syempre ito, may kasabihan, di ba? Mas maagang nagmamature ang mga kababaihan. Pero kasabihan lang yon. Pero may reason behind that. Bakit sila maaga nagmamature? Kasi nga meron silang biological clock. At the age of 30, dapat kahit pa paano may pamilya na sila or may anak na sila or may asawa na sila or meron na silang nakitang lalaki na magpo-provide at magpo-protect sa kanila. Di ba? Kasi tandaan mo, when a woman hit the wall, pwedeng mahirapan siya na makahanap ng lalaking pwedeng magtaguyod sa kanya. O nakita nyo nga si Casey Concepcion. Sabi niya, she's ready to settle down at the age of 40. What the? Pahirap yun, di ba? Kung ikaw ang lalaki, may kayamanan ka, gwapo ka, kilala ka, or masasabi natin na kayang-kaya mo kumuha ng 25 years old. Why you need to choose 40 years old Casey Concepcion? Kung pwede ka naman kumuha ng simpleng babae, di ba? Na kaya mong pasunurin, na kayang sumunod sa'yo, na talagang ire-respeto yung leadership mo bilang lalaki. Gets? Kasi sa ating mga lalaki, ito hindi naintindihan ng mga babae. Tayo mga lalaki, mas simple ang babae, mas gusto natin. And there's a research na the more na mas simple ang babae na hindi nagme-makeup or konting put lang ng makeup, we are more attracted sa kanila. Kasi nga, mas kita natin yung babae na talagang gusto natin. Kaysa putya, magugulat ka, ang daming makeup, tapos yung, especially sa mga, di ba, sa mga bar or sa mga club, putya, pagbukas ng ilaw, pag sarado na yung club, makikita mo na yung kalaplapan mo, puta, iba yung tsura. Magugulat ka, shit! Pinagsisisi ako to! O ilan sa inyo yung na-experience yung gano'n, na putya, nakipaglaplapan, kala niya ganda-ganda, tapos nung bumukas yung ilaw, oh my God, di ba? That's the worst decision I made in my life. Kasi ang mga lalaki, like I said, simple lang, di ba? Ang tanging gusto niya pag nasa club is makahanap ng babae na pwede niya makausap or pwede niya maiuwi or pwede siyang iuwi. Di ba? Kaya nga pag ang girlfriend mo panay club, hindi rason yung sasabihin nila na we're just having fun. Kung gusto niyo mag-having fun, bakit kailangan sa club? Di ba? Anyway, balik tayo. So, uulitin ko, yung ganitong payo, pwede naman, pero hindi mo siya mapo-force. Yung sinasabi niyang kuya, that's too fucking playing safe. May mga babae na tawag sa isang lalaki minsan kuya, kuya, kuya. Until after some time, they call them babe. They call them honey. They call them darling. They call them sweetheart. They call them mahal. Kasi nga, they are attracted to each other.
So, walang pwedeng makapagsabi na dapat ikaw, 28 anyos, hindi ka dapat ma-attract sa 19 years old. Kasi may mga 19 and 18 years old na kung mag-isip is parang 24. Oh, may magagawa ba tayo doon? Wala. Di ba? So, the best thing to do or the best advice that we can give to ladies, wag kayong basta-basta makipag-usap sa mga lalaki na alam nyo na hindi nyo naman talaga kilala. Okay? Huwag kayong basta-basta makipag-usap sa mga lalaki, especially sa dating online or dating app na hindi nyo naman nakikita. I think sa panahon ngayon, yun ang pinaka-safe na pwedeng i-advise natin sa mga kabataan. Kasi nga sa social media, sa dating app, ang labanan dyan ni tsure. Paano kung hindi naman talaga siya yun? Paano kung catfish siya? Diba? May mga ganyan. At may taong magagaling sa ganyan. Lalo na kung may goal siyang gusto niya makakilala ng babae. Or maybe talagang he's a loser. That's why he needs to do that, na magpanggap na someone else para makakuha ng babae or para makapag-date ng mga babae. Tulidin ko, we cannot be forced. We cannot be forced to be attracted with our same age or 2 years old older than you. Hindi 'Di ba? Alam nyo yan, ladies. Alam nyo yan at kayo makakapagsabi kung ano yung prefer nyo lalaki. 'Di ba? Bibihira sa babae na prefer nila yung younger men. And yung mga lalaki naman na yon, bibihira din ang prefer nila older women. So yun yung parang may mga issues. Daddy issues tsaka mommy issues. LOL! Okay, pero according to the research, mas safe ang relationship na mas matanda ang babae kaysa sa lalaki. Why? Kasi nga, unang-una, pag matandang babae na ang ginawa mo, ibig sabihin, wala ka ng ganong kakompetensya. Mas safe yun. Ibig sabihin, sayong-sayo lang siya. Ibig sabihin, may alam na rin siya sa buhay kung paano ang gagawin niya sa isang lalaki kahit papano. Lalo na kung galing siya sa relationship or may anak na siya. So at least, she knows how to take care of her men. Pero syempre, ikaw bilang lalaki, alam naman natin na hindi tayo attracted sa mga older women. Di ba? Mas prefer natin yung younger women because that's our biology na maging attracted tayo sa mga younger women. And it's hard to reward kung ano yung naka-hardwired sa atin bilang lalaki. Hindi mo pwedeng mabago yung basta-basta na unless pinalaki ka sa lugar na ang mga lalaki dapat ma-attract sa mga matatandang babae. Hindi ganun. Hindi natin mapipigilan yun. Tama naman siya sa mga sinasabi niya in a sense of you need to protect yourself sa mga lalaki na talagang mapagsamantala. Hindi naman mawawala talaga yung mapagsamantala na lalaki. Pero huwag tayong one-sided, okay? Meron din mga babaeng mapagsamantala. Actually, yung mga kabataan ngayon, syempre, mas prefer talaga nila yung mga lalaki na mas matanda sa kanila or yung willing magbigay or sumuporta sa kanila. Gets? Kasi nga, ang mga babae, ang mga younger women, naghahanap ng mga lalaki na talagang pwedeng magtaguyod sa kanila at hindi mo maiaalis yun. Si Manny Pacquiao, ilan yung mga naging niya? During the time na sikat siya. They are willing to be with Manny Pacquiao because Manny Pacquiao can give so much more than average men. Di ba? Kahit alam nilang may asawa. And that's how the dynamic works. Di ba? Mas attracted ang mga babae sa mga lalaki na dominante, may leadership, at kayang magtaguyod ng isang pamilya or kayang magbigay or mag-provide sa isang babae nang higit pa sa kanyang inaasahan. Sino tatanggi? Gets? Anyway, balik tayo. That's why they're using their age for power dynamics and imbalance para makuha. Hindi mo mapipigilan yung age kasi age nila yun, di ba? At hindi mo nga mapipigilan yun na maging attracted ng mga kalalakihan sa mga younger women. Kasi nga, it's our biology. Gets? Darating yung point na tatanda ka, baka magulat ka, na-appreciate mo pa rin yung mga nasa 20s na mga babae. I know it feels validating kasi wow, someone older thinks that I am mature. I know that it's very empowering to a sense that you think you're a lot more mature than you are, but please, trust me. Hang out with your friends, hang out with people from your age group. No. Pag ang babae nafe-feel feminine sa isang lalaki na talagang dominante, na talagang kaya siyang protektahan at kaya siyang kaya mag-provide sa kanya, of course she will feel very feminine. Babaeng-babae siya sa arms ng lalaki na yun. So it's not because she feels validated. She feels fucking safe. That's the right word to say. She feels safe sa lalaki na to kaya attracted siya. 'Di ba? She feels safe sa lalaki na to kaya makikipag-usap siya dito sa lalaki na to. Okay, yung validation naman, kaya mo makuha yan kahit kanino. Pero pag ikaw attracted ka sa isang tao, wala ka nang pakialam usually sa mga iba pa. Lalo na pag ang babae attracted sa isang lalaki, talagang bulag siya sa mga nakapaligid sa kanya. Gets? Kahit gwapong lalaki, mayamang lalaki, pero attracted siya dito sa isang lalaki na to, wala siyang pakialam
kung sino man yung mga nakapaligid sa kanya. Gets? It's not the feeling of validation. It's a feeling of safety. So, she feels safe whenever she's around with this fucking guy. Gets? Uulitin ko, maghagalit sa'yo si Big Soto niyan at mga ibang congressman na may mga alam mo na. And do not entertain people that tries to interact or hang out with you, lalong-lalo na excessively, in any relationship, pagkakaibigan man yan o romantic man yan. This is something that needs to be taught in schools and in homes. Kasi napakadami. No, well, okay lang naman na at least may idea sila. Ang ituro mo sa sa school is yung mag-ingat tayo sa mga strangers, especially sa mga kalalakihan. 'Di ba? Hindi mo kayang pigilan yung attraction ng bawat isa. And like I said, you cannot reward kung ano yung naka-hardwired sa bawat isa. Attraction is asymmetrical. Hindi magkaiba sila. Kaya nga dyan nadadali ang mga kababaihan. Nakala nila pag mayaman sila, career woman sila, mas attractive sila. No, it's not. Dahil sa career mo, dahil sa pera mo, dahil rich tita ka. Hindi ganun. Sa aming mga lalaki, mas hindi kilala, much better. Mas tahimik na babae, much better. Walang social media ng babae, much better. Mas hindi sikat na babae, much better. Dahil ang gusto namin, dalisay. Diba? Yung mga babae na hindi na kailangan magpakita ng dede, ng puwet para lang makuha yung validation ng ibang tao. Especially yung mga kalalakihan. Gets? Napakadaming adults ang mapagsamantala sa mga nakababatang tao. Kapag tinatanong ako anong edad ang masyadong bata para sa akin, any age under 20, I see as my little sister or my little brother. And that's how it should be. Kapag 20 below yan, tapos nasa 20 above ka, kapatid mo yan. Hindi mo yan tropa, hindi mo yan kaibigan, at lalong-lalong hindi mo yan romantic partner. Okay? Isa lang masasabi ko sa'yo, Ropa. Tell that to the dating market. Hindi mo kayang pigilan yung kahit magdamag ka pag magbigay ng advice. Well, of course, may mga tao pa rin maniniwala. Pero, ang tanging susundin pa rin ng mga tao is kung ano ang kanilang nararamdaman. Lalong-lalo na ang mga kababaihan. Okay? Walang ibang nangingibabaw sa kanila pagdating sa pagdidesisyon nila, kundi ang kanilang nararamdaman. Kaya nga uulitin ko, magagalit si Big Soto sa'yo. So parang sinasabi mo, ang lalaking nasa 20s and up are predator usually. No, it's not. Because yung attraction, hindi natin mapupwersa. Pwedeng yung 19 years old attracted sa 27. May magagawa ka ba, Ropa? Pwede mo bang sabihin na baka predator yan? Baka mas magalit sa'yo yung babae, Ropa. But anyway, uulitin ko uli. Tell that to the dating market. Kung talagang may sense yan. Well, sa pag-iingat, pwede. Pero when it comes to attraction, hindi uubra, Ropa. Okay? So yun lang guys, thank you so much. By the way, thank you sa nag-mention sa atin. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious, mga Ropa! Ang sarap bumiyahe, no? Pag ganito, walang ganong sasakyan. Chill-chill lang. Di ba? Di ka nagmamadali. Kasi alam mo, kaya mong bilisan anytime. Wow! Sana ganito lagi. Kaso pag ganito konti yung natin, sasakyan. Para tayong nasa North Korea.